Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Ano? Malakas na bulalas ni Marinel. Mahal mo na ako simula noong 14 years old ako. Hindi makapaniwalang tura niya sa panibago na namang revelasyon na iyon ni Darius. Totoo, natatawang sabi nito. Pagkatapos ay hinalikan siya nito sa noo. Only I didn't realize it then. Hindi ko maipaliwanag kung bakit mukha mong palagi kong nakikita sa tuwing dadalawin ako na lungkot. At bakit ganun na lang yung sakit na nararamdaman ko kapag naiisip ko mababa ang tingin mo sa akin at kahit kailan ay hindi mo ako magugustuhan. Mahal na pala kita noon pa lang. Mali ka, hindi mababa ang tingin ko sa iyo. Paano mangyayari yun? Si Nana Macaria ang nag-alaga sa iyo. Ganoon lang ang klase ng tingin ko kasi naiinis ako sa iyo dahil palagi mong pinapaiyak si Nana Macaria. Besides, medyo natatakot ako sa iyo noon. Mukha ba akong bayolente? Hindi naman. Mukha ka nga lang mangangain ng tao. Aniya sabay bungisngis. Pagkatapos ay sandaling natigilan. Ngayon lang siya bumungisngis. Well, ngayon lang din naman siya lumigaya ng ganoon. Sinagip siya ni Darius mula sa buhay na walang kahulugan at puno ng kahungkagan. She would be forever grateful for that. I like the sound of your laughter. Anito. And I'm sure Lolo Juan would have liked you too kung nakilala ka lang niya. Ngumiti si Marimel at matamang tinitigan siya. What about his granddaughter? Ano naman ang nararamdaman niya? Pagkaway tanong nito. She likes you too, sagot niya dito. Like only? Anitong pumaibabaw sa kanya. She loves you too, mahinang sabi niya bago pa bumaba ang mga labi nito sa kanyang mga labi. Mag-aalas 7 na ay wala pa rin si Darius. Tumawag ito kay Marinel at ang sabi ay may kailangan pa raw itong tapusin kaya mag-aalas 6 na siya masusundo nito. Okay lang naman sa kanya iyon dahil mayroon din siyang tatapusin. Marami silang inayos dahil 3 linggo ang hiningi nilang bakasyon sa kanya-kanyang trabaho. Pupunta sila sa Amerika upang makilala niya ang mama nito at upang doon na rin sila mag-honeymoon. Sa 1 taon pa nila balak na magpakasal sa simbahan. That would be 6 months from now. Dumaan pa ang 30 minutos, nagsisimula na siyang kabahan dahil hindi ugali ni Darius na hindi tumawag upang ipaalam na madedelay ito. Panay ang tawag niya sa cellphone nito, ngunit palaging the subscriber cannot be reached ang naririnig niya. Nakahinga siya ng maluwang nang bumukas ang pinto, ngunit hindi si Darius ang pumasok. Art? Gulat na sabi niya. Marinel, kailangan mong sumama sa akin. May pagkataranta sa tinig na sabi nito. Kinabahan na siya. Bakit? Ano nangyari? Maang na tanong niya. Ang asawa mo. Agad na kumabog ang dibdib niya. Ano nangyari kay Darius? Naaksidente siya papunta dito, I guess. Anito, napadaan ako kung saan nakita kong kotse niya. UP ang harap niyon. May mga pulis na naroroon. Kinumpirma nila sa akin na Nazareth Hospital dinala ang asawa mo. Sinubukan kong tawagan ka pero nagkataong busy ang linya mo. Nagpakasakali ako nandito ka pa kaya dito na ako dumiretso. Oh my God, nanginginig na tura niya. Kung hindi siya inalalaya ni Art, malamang na nabuwal na siya. Please Art, dalhin mo ako roon. Nagsimula ng tulo ang luha ng kanyang mga mata. Tara na. Nagtataka si Darius kung bakit hindi pa siya nakakalayo sa opisina niya naging mabagal na ang takbo ng kanyang sasakyan. Nang tignan niya iyon, flat ang kaliwang gulong sa unahan. Hindi niya mawari kung paano iyon nangyari, gayong maayos pa iyon kanina. Itinabi niya ang sasakyan. Sandali lang naman palitan ng gulong. Palagi naman siyang may dalang reserba. Kinuha niya ang kanyang cellphone upang tawagan si Marinel na madali pa siya ng kaunti. Ngunit sa kamalas-malasan, naglobat naman siya. Sinubukan niyang tumawag ngunit namatay na iyon. Alam niyang hinihintay naman siya ni Marinel kaya pinalitan na muna niya ang nasirang gulo ng kotse. Pagkatapos riyon ay tumuloy na siya sa opisina ng kanyang asawa.
Nagsisimula na makaramdam ng kakaiba si Marinel nang hindi iliko ni Art ang kotse sa daang tatahak papunta sa Nazareth Hospital. Limingon siya rito. Nakita niya ang paniningkit ng mga mata nito. Noon niya nakumpirma ang kanyang hinala. It was a trap. Art, hindi ito ang daan papunta sa ospital. Kinakabahan man, ay pilit pa rin siya nagpakatatag. Hindi ito sumagot o tumingin man lang sa gawin niya. Sa halip ay ngumisi lamang ito sa kanya. Alam mo ba kung gaano iginagalang at tinitingala ang mga ondoy noong kapanahunan ng lolo ko, ha, Marinel? Well, dapat kong sabihin sa iyo na bagsak ng kabuhayan ng mga ondoy. Kaya nga umalis na sa lugar na ito ang mama at mga kapatid ko. Pero iba ako sa kanila. Desidido akong ibalik ang kisap sa pangalan ng pamilya ko. Anito, habang ang mga mata ay nakatuon sa daan. Bakit sa ganitong paraan? Maayos ang plano ko. Hindi ba't pati ang matandang gamayo ay napaamo ko? Maibabalik ko na ang yamang nawala ng mga ondoy. Ang kailangan ko lang gawin ay gawin kitang asawa. Kinalabutan siya habang ikinakwento nito ang lahat ng iyon. Ito ba ang taong pinagkatiwalaan ng kanyang abuelo? Ang taong hinangad nitong makasama niya habang buhay? Sigurado siyang kung nasaan man ngayon ang abuelo niya ay hindi rin ito makapaniwala. Hindi nito gugustuhing mapahamak o masaktan man lang siya. But being stubborn and the bitch that you are, you chose to spite me. Akala mo naman kung sinong kilalang taong ipinagpalit mo sa akin. Pero hindi, isang kamag-anak lang ng katulong at anak ng puta ang Darius ng iyon. Tignan ko lang kung may magawa pa siya ngayong hawak na kita. Art, wala akong kasalanan sa iyo. Hindi ko, shut up Marinel. Anito nakatuon pa rin ang tingin sa daan. Baka hindi ako makapagpigil. Dito pa lang, ipaglamayan ka na. Hindi na alam ni Darius ang gagawin. Pagdating niya sa opisina ni Lucy ay wala na ito. Ang sabi ng gwardya, kasama raw nitong umalis si Attorney Ondoy. Parang balisa at nagmamadali. Saan pumunta ang asawa niya kasamang abogadong iyon? Kilala na pamilya nito sa Attorney Ondoy. Surely, walang dahilan para kabahan siya. Umuwi siya sa bahay at baka naroon ang kanyang asawa. Ngunit ayon kina Nana Macaria, ay hindi pa dumarating si Marinel. Tumawag siya sa cellphone nito gamit ang telepono sa bahay habang inire-recharge ang kanilang cellphone. Pero hindi nito sinasagot ang tawag. Panay lang ang ring niyon. Kahit na alam niyang wala rin sa mansyon si Marinel, ay tumawag pa rin siya. Nadamay na rin tuloy sa pag-aalala niya si Tita Trinidad. Pinilit niya mapakahinahon. Baka naman walang dahilan para mag-alala siya. Baka may importante lang na kailangan daanan ng kanyang asawa. Hiningi niya kay Tita Trinidad ang cellphone number ni Art. Ngunit wala rin sumasagot ng tawagan niya iyon. Something is wrong, aniya sa isip. Hindi siya kakabahan ng ganoon kung walang masamang nangyayari sa kanyang asawa. Pumunta siya sa mansion upang tanungin kung nasaan nakatira si Art. May kutob siya may kinalaman ito sa pagkawalan ni Marinel. Eksakto namang naroroon si Thea. Ito na ang sumama sa kanya. Marahas na itinulak ni Art si Marinel papasok sa rest house na iyon na pag-aari ng mga ondoy. Natatandaan niya ang lugar na iyon. Kasama niya ang kanyang abuelo. 14 pa lang yata siya noon. May party sa lugar na iyon noon. Nagtataka siya kung bakit ganoon na ang hitsura ng lugar. Sa labas ay masukal na. Sa loob naman ay wala ng mga gamit. Hindi iyon ganoon noon. Gandang-ganda nga siya sa lugar na makita niya iyon. Nagsusumiksik siya sa gilid ng pintuan nang lumapit sa kanya si Art. Parang hindi na ito ang Art na nakilala niya. Iba na ang hitsura nito. Parang wala ito sa sarili. Nagtataka ka ba kung bakit ganito nakasmiserable ang lugar na ito? Hindi na ito sa amin. May nakabili na nito. Pero napabayaan din. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang lugar na ito para sa pamilya ko? Hindi sana ito tuluyang mawawala kung nagpakasal ka sa akin. Sinira mong plano ko. Malakas na sigaw nito. Gustong gusto na niyang umiyak. Ngunit kinagat na lamang niya ang ibabang labi upang mapigilan iyon. Lalo lang natutuwa si Art kapag nakita siya nitong umiiyak. Kailangan malaman ni Darius kung nasaan siya. Ang cellphone ko. Hawak pa rin niya ang bag niya kung saan naroroon ang kanyang cellphone. Nang tumalikod si Art, agad niyang kinuha iyon at denial ang number ng kanyang asawa. Nang biglang humarap ang lalaki, ay nabitawan niya ang cellphone at nalaglag iyon sa sahig. Nalilisik ang mga matang lumapit sa Art sa kanya. You bitch! Anito at sinampal siya ng malakas malapit sa kanyang bibig. Naramdaman niya ang pagdurugo ng kanyang mga labi. Mabuti na lamang
at nanatili naka-on ang cellphone niya. Hindi iyon namatay. Malalaman din nilang nasa rest house ako. Malakas na sabi niya. Gusto niyang marinig ni Dario sa kabilang linya kung nasaan siya. Naidalangin niya na nasa kabilang linya na nga ang kanyang asawa. Sinagot na nito ang tawag niya at narinig nito ang sinigaw niya. Isa pang malakas na sampal ang dumapo sa mukha niya ni kinatumban niya. Nasa sasakyan na sina Darius at Thea nang magaling ang cellphone niya. Si Marinel iyon. Agad niya iyong sinagot, ngunit wala nagsasalita sa kabilang linya. Hello? Hello Marinel? Kinakabahang wika niya. Nakarinig siya ng lagabog. Pagkatapos ay ang malakas sa tinig ng kanyang asawa. Malalaman din nila narito ako sa rest house. Narinig niyang sabi ni Marinel. Ikaw ba yan Marinel? Tanong ni Thea sa kanya. Marinel? Marinel? Mahigpit na mahigpit ang hawak niya sa cellphone, ngunit nawala na ang tinig ng kanyang asawa sa kabilang linya. Pumikit si Marinel ng mariin nang paulit-ulit na tapakan ng malakas ni Art ang cellphone niya na nasa sahig di kalayuan sa pwesto niya. O Diyos, tulungan mo ako. Lead my husband to where I am. Piping dalangin niya. Art, pakawalan mo na ako. Mapatay mo man ako, hindi ka rin makakaligtas. Sinong may sabi sa iyong gusto kong magpaligtas? Pagkatapos ko sa iyo, hindi na rin ako pahuhuli ng buhay sa mga otoridad. Nais ko lamang na ikaw makasama, sweet Marinel. Malalaman ni Darius na ikaw ang kasama ko. Hahanapin niya ako. Nakakalokong humalakhak si Art. Alam mo ba kung bakit naatraso ang asawa mo? Sabi nito. Nasapo niya ang bibig pagkarinig sa sinabi nito. Mainutusan ako para sirain ang gulong ng kotse niya. Nang matanggap ko ang tawag ng taong iyon na nagawa na nito ang trabaho nito, pumunta ko sa opisina mo at pinaniwala kita na aksidente ang tanga mong asawa. Sumama ka naman sa akin ng walang kahirap-hirap. Kung tumawag man siya sa iyo, bago pa kita mailabas ng building, maaga mo na sana nakita ang totoo kong kulay Marinel. Hindi ko akalain na ganito kakaganda Marinel. Wala na sa sariling tura ni Art. Nahubad na nito ang blazer niya. Punit na rin ang puting polo na suot niya. Niyakap niya ang sarili upang takpan ang bahagi na kalantad na katawan. Nakaya pa rin niyang huwag maiyak. Idinikit-dikit ni Art ang kanyang leeg, ang gintong letter opener. Matulis iyon at parang kutsilyo. This letter opener has been with the family way back then. Anito, nagpasaling-sali na sa henerasyon ng mga ondoy. Ito na lamang ang natitirang legacy ng pamilya, Marinel. Mapalad ka at ang mahalagang bagay na ito ang papatay sa iyo. Nakangisil sabi nito. Pipikit sana siya, ngunit sumigaw ito na malakas. Tumingin ka sa akin Marinel. Lalo pa nitong idinikit ang matulis sa dulo ng letter opener na hawak nito sa leeg niya. Bilisan mo Darius, hindi ko maipapangako na magtatagal pa ako. Bilisan mo honey. Halos paliparin ni Darius ang sasakyan niya patungo sa rest house sa sinabi ni Thea. Kasunod nila ang mga pulis. Nang puntahan nila kanina ang bahay ni Art ay wala ito roon. Wala na rin mga kagamitan doon kaya kinabahan siya. Alam niya may nangyayaring masama kay Marinel. Wag na wag ka magkakamali sakta ng asawa ko, Ondoy. She hurts, you bleed. I swear, ipinarada niya ang sasakyan na hindi mismo sa tapat ng gate ng rest house upang hindi maalarma si Art. Marahas sa tinadyakan niya ang nakasaradong pinto. Mabilis na nakasunod sa kanya mga pulis. Tumambad sa kanya ang takot at takot na mukha ni Marinel. Ang braso ni Ondoy ay nakasaka sa kanyang asawa. Ang bilis mo Darius, nakangising tura ng abogado. Ang bilis mo talaga. Pinabilib mo ako. Nakita niya ang walang tunog na pagkabigkas ng kanyang asawa sa pangalan niya. Ibibigay niya ang lahat. Maipalit lamang niya ang sarili sa pwesto nito. Pero huli ka na, ani Art. At bago pa sila nakahuma, nasaksak na nito sa tagiliran ng kanyang asawa. Sunod-sunod na putok ang narinig. Lahat ay tumama sa katawan ni Ondoy. Pigil ang hiningang lumapit sa kanyang asawa na nasa sahig. Wala siya iba nakikita kundi dugo. Puro dugo. Oh God, Marinel. Hilam sa luhang turan niya. Hang on, honey. Hang on. Don't die on me now, please. Don't. Nahihirapan mang huminga. Inagawa pa rin humiti ni Marinel. I won't, Darius. I promise. I won't. Thank you for hurrying up. Iyon lang. At nawala na ito ng malay. Kinakabahan man, ipinanghawakan pa rin niya ang binitawang pangako iyon ni Marinel. Ng mga oras ding iyon, sa bahay ni na Macaria, habang katabi niya nakatayo sa may pintuan ng asawa niya si Rolando, narinig niya may kung anong ibinulong sa kanyang hangin.
Naging mabuhay ang pagkakatayo niya. Agad siyang inalalayan ng kanyang asawa. Bakit? Ano nangyari sa iyo? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Nakita ko na siya, Rolando. Nakita na siya. Nakita na si Marinel. Ligtas ng bunso ko. May luha sa mga matang sabi ni Macaria. Honey? Lumingon si Darius. Nasa terrace siya ng silid nila ni Marinel. Nakita niya nakatayo ito sa pintuan palabas ng Teresa. Lumapit ito sa kanya. Okay ka lang? Tanong nito. Isinandal niya ang katawan nito patilikod sa kanyang katawan. He held her close. He buried his face in the curve of her neck and took a deep breath. Flowers. She always smelled like flowers. Ngayon nandito ka na. I'm more than alright. Tugon niya. May mga pagkakataong pinagmamasdan lamang niya ang kanyang asawa habang payapa ito natutulog. Maso yung hinahaplos ang balat nito. Alam niyang grabeng pinagdaanan nito para makarecover sa trauma dulot ng ginawa ni Attorney Art Ondoy. Kailangan na niyang kalimutan iyon tulad ng kanyang asawa. He would be forever thankful sa poong may kapal sa pagbibigay sa kanila ni Marinel ng pangalawang pagkakataon upang magkasama. Akalain mo bang mapapatino ni Gerald si Thea? Ni Marinel. Ang tinutukoy nito ay ang businessman na nobyo ng kinakapatid niya na babae. Ikakasal lamang ito sa darating na linggo. And to think na handa pa siya maging housewife. Yeah, mahal ka rin niya. Nakita kong pag-aalala sa kanya na may mangyari sa iyong masama. Alam ko. At si Theo, nagkaroon din ng bunga ang pagtampay niya sa Singapore. Nakahanap siya ng trabaho roon. I love you, Marinel. Sa halip ay sabi niya, I love you too, Darius. Humarap ito sa kanya. Salamat sa lahat. Sa pagdating mo sa buhay ko. Salamat. Pinigil niyang iba pa nitong sasabihin sa pamamagitan ng paglalapat ng dalawang daliri niya sa bibig nito. I love you is more than enough. Aniya, they kissed. Ngumiti si Marinel na maghiwalay ang kanilang mga labi. Come to bed, honey. Hindi ako makatulog nung wala ka. Anito, binuhat niya ito. Let's go to bed. Mga ka-felisidad, maraming salamat sa inyo dahil sinamahan ninyo kami sa kwentong pag-ibig ni Darius at Marinel. Hiling namin ay lagi ninyong kaligtasan. God bless! Shoutout po kina Nuraini Aini at Jerilyn Tagumaya. Maraming salamat po!